Michelle, gumising ka na. Nandito na si ma'am. Uy, babae! Gumising ka na! Good morning, class. Good morning, Miss Emma. Please sit down. Thank you, ma'am. Sino ang umabsent ngayon? Wala ako. Atin na sisimula ng ating pagkakatakin. So, our topic for today is all about the literature during the American period. Okay? Yes, ma'am. Despite the challenges and struggles in our community or in our society, our Filipino writers displayed a remarkable resilience in taking our culture and our ideologies. American language or English language and American ideologies were introduced. Our Filipino writers continued to create works that reflected the realities of our lives and our struggles. So these literary pieces are not only addresses the social issues in our society or in our community, but also it captured the richness in our history. Did you know, class, our Filipino literature during American period was... Uy, Bes. Alam niyo, ang boring ng klase ngayon. Nakikinig ba kayo? Oo naman, no? Ang ganda kayo ng mga literatura sa panahon ng Amerikano. Eh, maganda ba yun? Oo naman. Maganda kaya yung mga literatura sa panahon ng mga Amerikano. Lalo-lalo na yung Miss Patupats. Yun kaya yung gusto ko. So these literary pieces not only addresses the social issues in our society. Rochelle, anong ginagawa mo? Ay, wala po ma'am. Nagbabasa po ako ng librong pagsasalog ng wika at panitikan. Talaga ba? Opo. Nakikinig ka ba? Opo. Buti naman kung ganun. Yes, ma'am. Dahil nag-bell na, let's call it a day. Goodbye and thank you everyone. Goodbye! And thank you, Miss Emma. Hala! Naiwan ni Miss! Miss! Wala na talaga si Miss. Bukas na lang siguro. Ate, nakauwi na ako. Siya, mag-diis ka na ng pagkain na tayo ng tanghalian. Okay. Ate, malapit na ba yan? Oo, malapit na to. Sige. Anong lugar ito? Nasaan ako? Anong kasuot mo? Tingnan mo ang babae binibini. Bakit iba ang kanyang pananamit? Hindi ko alam binibini sapagkat ngayon lang din ako nakakita ng ganyang klaseng kasuotan.
Miss, anong pangalan mo? Asan ka nanggaling? Ikaw ba ay naliligaw? Kuya, Rochelle po yung pangalan ko. Tsaka, galing po ko sa Lapu-Lapu City at hindi ko po talaga alam kung ako ba'y naliligaw o minumulto. Kasi talagang ngayon lang ako nakakapunta rito at hindi ko alam ang lugar na to. Lapu-Lapu? Anong lugar ba yan? Hindi ako pamilyar sa lugar na sinasabi mo. Never mind. Halika muna dito, miss, at pumunta na tayo sa bahay ng Bayo Lieutenant para malaman natin kung paano ka makakauwi sa inyo at makabihis ka na rin dahil yung kasuotan mo ay ngayon ko lang nakikita at hindi naman kaaya-aya. Sige po, kuya. Sige po. Teka. Parang pamilyar sa akin ang pangyayaring ito. Pamilyar sa akin yung babaeng yan na puno ng kolorete ang mukha. Naku! Hindi niyo ba siya kilala? Siya si Miss Matipats. She is actually Miss Yale, who claimed to have forgotten how to speak her native Kapampangan language after learning English from an American soldier. She thinks that being able to speak English would elevate her social status. Right? And did you know, a few days ago, may nabasang makulad ng storya niya. Si Juan Crisostomo Soto yata ang sumulat nun. Miss Patupas silang pamagat. Talaga? She must be the inspiration to it. May Oo naman. Maganda kaya yung mga literatura sa panahon ng mga Amerikano, lalo-lalo na yung Miss Patupats. Yun kaya yung gusto ko. Nais niyo pang manood ng teatro mamaya? Hindi ako sigurado. Kayo? Ako'y manonood. Nais ko tunghayan ng dulang walang sugat. Ako rin. Gusto ko rin matunghayan ng dula. Ang dula ba yung pupuntahin o yung iniibig? Ang dula? Ano ka ba? Sinungaling. Umamin ka na kasi. Liars go to hell daw. Kaya if I were you... Hindi ako sinungaling! Wait, are they talking about theater? Oo, iyong ipapalabas mamaya. Wait, makikichismis lang. Patungkol saan ba ang theater na yan? Well... Ang napanyaya at bukas ay isang dula ni Aurelia Tolentino na naglalarawan sa kasaysayan at pakikibaka ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonisasyon at pag-aapi. Tama. At saka binibini, alam mo ba na ang bilang ito ay kumakatawan sa tatlong ito. Ito ay napon, ang kahapon, yani na ngayon, at ang bukas na kumakatawan sa hinaharap. Controversial naman ang dulang ito, ngunit maganda pa rin naman itong panoorin. Kaya po ako sa iyo ay inaanyayahan ka namin na manood ka rin. At saka, mayroon pang isang dula binibini na kung saan ito ay
Ang Walang Sugat, kung saan ito ay kwentong makabayan na kung saan ito ay tungkol sa pag-ibig na may temang kabayanihan at sakripisyo. At nagpapakita rin ito ng pagmamalabis at walang katarungan ng mga kolonyalong panahon ng Kastila. At ang panghuli naman na dula ay ang The Sultan of Sulu. Actually, ito ay isang satirical comedy na kung saan tinutuyan ng dula ang imperialismo ng Amerika at ang mga patakarang kolonyal sa Pilipinas. Binibini, bagamat ito ay kontrobersyal, ngunit ito ay sa susunod na araw, ipatitigil na siguro ang pagpapalabas nito dahil ang dulang ito ay pinaka-controversial. So totoo nga pala ang sinasabi ng aking guro at ang aking kaibigan na ang panahon ng Amerikano ay sobrang ganda ng mga literatura na may makabuluhan, maganda, at marami ka talagang aral na makukuha. Okay, Kuya! Kuya? Basta si Kuya? Asa na yun? Asa na ba si Kuya? Asa na kaya yun? Ako na lang naman isa dito. Aray! Aray ko! O, ano yata sa'yo? Napaka-weird yung panaginip ko. Napaka-weird ang panaginip ko. Baka puyat lang yan. Sige na, kumain na muna tayo. Go. In a 3, 2, 1. Ay, Lord, hindi ka makita sa upo. Pumunta tayo sa bahay ng Bayo Lieutenant para malaman na Uy, malimot lagi ko! Ang napon niya at bukas ay naglalarawan. Ay, sigatawa na, kapalit ka! Ano na po na